dito po sa Leyte, Southern Leyte, Central Visayas at Negros Occidental at posibleng mabawasan ito pagsapit ng tanghali at mawala na sa hapon tuloy-tuloy hanggang pagsapit ng gabi. Sa Palawan, sa katimugang bahagi po may mga posibleng pag-ulan mula po yan tanghali hanggang sa hapon. Sa Luzon naman, posibleng lumamig pa bukas ng umaga, lalo po kung walang ulap magdamag hanggang bukas na ng umaga. Pero meron po kung mahihinang ulan sa eastern part ng Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, at ilang bahagi ng Kabigulan. At tayo po sa Metro Manila, magpapatuloy pa ang maaliwalas na panahon. Malamig po ang simoy ng hangin, maaraw sa umaga at hapon, posibleng pong kumalimlim bandang tanghali. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas, ingat sa pamilya. Huling dumagsa sa dalampasigan ng Davao City at Samal Island sa Davao del Norte ang nang biglang magtalunan sa gilid ng seaside promenade ang mga isda. Bandang alas 5 ng hapon nitong Miyerkules. Agad naman nilang pinagpupulot ang mga isda. At samantala, patulog na sana sa isang resort sa Samal ang pamilya ni na Jeneline Gayo nang bumulaga naman sa kanila ang nagtatalo ng mga timban. Agad kumuha sila ng timba at palanggana ang mga bisita na resort para hakutin ang mga isda. Unang namataan ang laksa-laksang tamban sa maating Sarangani at Davao City noong January 7 at 10. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, posibleng sanhi ng upwelling ang paglitaw ng mga isda. Ano kaya, Fred? Kung saan umaangkat ang kanilang pagkain o umangat ang kanilang pagkain mula sa ilalim ng tubig. Ayun, kaya inaabot niya. At dahil sa paglamig naman ng temperatura, ayun,